gown, di ba? Maganda yung gown, bagay na bagay sa'yo. Ngayon, naka-purple ka na, which is even more beautiful. At talagang mas bagay sa'yo yung ganitong kulay at yung kanyang cuts ay bagay na bagay para sa isang batang katulad mo. Ngayon, thank you very much, candidate number 1. You did great. And please know na ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Palakpakan naman po natin, candidate number 1. And now, let's move on to our next candidate number 2. Okay. Nandyan ba yung extra microphone? Hiramin natin for the sake of the children para hindi kami palit-palit ng para thank you very much to our team Magtuto, Pogi. Palakpakan naman po natin ang ating mga kuya dyan, mga kuya DJ natin. Alright, candidate number 2, what is your name? Teya po. Teya. And saan school ka ngayon nag-aaral? Mind that matter. Sabi ko na nga ba kutis pa lang, private school na. Diba? Sa kutis pa lang talaga malalaman mo na kung private school or public school nag-aaral ang isang bata. Tama. Oo, totoo yun. Hindi ko talaga babaguhin yung pananaw ko. Alam niyo kung bakit? Nakikita niyo to? Host niyo? Alam niyo na kung saan nag-aaral to. Saan? Public school. Bakit? Walang electric fan. Pero yung private school naka-aircon. So, mahal yung tuition. Kaya dapat, since nagpapagod yung mga magulang natin na bigyan tayo ng magandang kinabukasan, mai-enroll tayo sa magandang mga school, dapat pagsikapan rin natin mas pagbutihin ang ating mga pag-aaral. Okay ba yan, candidate number 2? Yes po. Okay. So, are you now ready to answer the question? Kasi yung Minds English era yan yung ganun So, okay. Ngayon, candidate number 2, bilang isang bata, di ba mahilig tayo ng mga sweets, mahilig tayo ng mga, yung mga matatamis, chocolates, donuts, minsan, mga juice, mga fruit teas, milk teas. Ikaw, tatanungin kita, ano yung pinaka-paborito mong pagkain sa lahat? At bakit ito yung paborito mong pagkain? Favorite ko pong pagkain is pork steak po. Specifically po for my dad. Kasi po, it's so good kasi po pagkagawa ng dad ko po. Thank you so much, candidate number 2. Palakpakan naman po natin si candidate number 2. Dahil ang paborito niyang pagkain ay pork steak. Hindi dahil karne at mahal ito, kundi dahil ito ay luto at galing sa kanyang ama. What a very sweet answer from a very sweet child. Thank you very much, candidate number 2. You know what? I always believe that those children who loves their parents will be blessed more. Kaya patuloy po nating mahalin ang ating mga magulang. Palakpakan ulit natin si candidate number 2. And now, let's move on to our next candidate, number 3. Hello, candidate number 3. Ilang taon na si candidate number 3? 11. 11. Nung 11 ako, hindi ako ganyan kaganda. Medyo nagkakahawig lang tayo ng konti. Pero mas maganda ka sa akin. Okay, candidate number 3, nandito ba yung mga supporters mo? Mag-hi ka sa kanila. Nandito po. Mag-hi ka sa kanila, candidate number 3. Hi po kay mama tapos kay papa po. Oh, since nabanggit mo ang mama at tatay mo, anong gusto mong sabihin sa kanila ngayong gabi? Thank you po sa pagsusuporta sa akin. Thank you po sa pagsusuporta sa akin. Wow! So, candidate number 3, ano ba? Ito na yung tanong mo, ha? Ito na po yung tanong na sasagutin mo kung makakapasok ka sa next round or mananalo ka ng ating titulo ngayong gabi. So, ready ka na ba to answer the question?
Okay. Ano yung paboritong prutas ni candidate number 3 at bakit? Diba, kapag ang isang bata ay mahilig sa prutas, siya ay malimit magkasakit. Tama? Kaya lahat ng mga bata, imbis kumain tayo ng junk foods, candies, chocolates, ay mas piliin natin kumain tayo ng mga prutas at gulay. Ngayon, candidate number 3, uulitin ko ang tanong, ano ang paboritong prutas na kainin mo? Grapes. Bakit grapes? Matamis kasi ito. Grapes kasi matamis ang grapes. May dadagdag ka pa? Wala na po. Okay, short and concise. Thank you so much, candidate number 3. Palakpakan naman po natin, candidate number 3. Alright, and now, let's move on to our next candidate number 4. Hello, candidate number 4. No po. How young are you, candidate number 4? Ilang taon ka na? 10. 10 years old. So yung 10 years old, mga anong grade na yan? 4. Grade 4, parang yung pamangkin ko grade 4. Kasi number 4 siya, kaya grade 4 siya. Grabe, ang talino mo dun, girl. Palakpakan natin siya. Ang witty. Galing niyo dyan, ha? Okay, candidate number 4, nandito ba yung mga supporters mo? Mag-hi ka sa kanila. Sila yung mga makeup artist mo? Opo. Ang gagaling ninyo. Good job, guys. Sa lahat ng mga makeup artist po na nasa backstage, maraming salamat po sa inyong effort, sakripisyo at tulong para maging successful ang event na ito. Ngayon naman, candidate number 4. Saan ka nag-aaral? Sa Mac Mariano po. Mac Mariano Elementary School. Majorette ka ba? Hindi. So in the future, magiging majorette ka, no? Okay. So since nag-aaral ka sa isang pampublikong paaralan, iba yung panuntunan ng pagtuturo, di ba? Iba yung ginagawa natin sa pampubliko, sa pangpribado, and that is reality. Ngayon, ang tanong dito, ano daw yung paborito mong subject? Bilang isang grade 4 student na may mga subject na English, Filipino, Mathematics, at araling panlipunan at iba pa, ano ang iyong paboritong subject sa school at bakit? ESP. Ano po? ESP. ESP. Bakit ESP? Dahil ito ay nakakaturo ng pag-aalaga sa kapaligiran at sa mga kapwa-tao. Wow, ang galing! Thank you very much, candidate number 4. So, uulitin natin sa hindi po nakarinig, ang paborito niya daw pong subject ay ESP. Ano yung ESP? Edukasyon sa pagpapakatao. Parang in our generation, way back 2007 to 2010, that was values education. Dahil dito natin natututunan ang pagpapahalaga sa kapaligiran at pakikipagkapwa-tao. Grabe, natuto ako doon. Maraming salamat, candidate number 4. And now, let's move on to our next candidate number 5. Hello, candidate number 5. Po. Ilang taon na si candidate number 5? 9 years old. So, grade 3. Grade 3 ka. Saan ka nag-aaral, candidate number 9? Mariano po. Mac Mariano din. So, nakikita mo si candidate number 4. Ganun. Saang zone ka naman dito sa Balatas? Zone 5.
dito din sa Zone 5. So, tatanungin kita, ano lang to, icebreaker question lang yung ginagawa ko bago ako mag-jump doon sa totoong tanong. Sino ang pinakamaganda sa tatlong hurado? Huwag ka doon tumingin kasi walang maganda doon. Dito ka tumingin sa tatlong hurado. Oo. I love you guys. Inom na lang tayo sa DYD. Okay. Sige. Candidate number 5. Icebreaker question lang kasi ayoko na masyadong seryoso kasi mga bata ito eh. Sino sa tatlong hurado ang sa tingin mo may angking ganda ngayong gabi? Sino? Gitna? May tama ka! Pero, judge number 1 at judge number 2, huwag kayong magalit. Kasi ang tinanong ko, sino ang may angking ganda ngayong gabi? Bukas, kayo naman. Okay? Ganun talaga pag may lahing aswang, di ba? Ayun turuan kayo, no? Ganyan talaga mga sister. Galing din ako sa generation na ganyan. Minsan nga, pag alas 12, napuputol yung kalahati natin. Tapos, ang ginagawa, naglalakad-lakad tayo sa mga zona-zona. Ang apod, nagsusururot na. Diba? Daog pa ang mga barangay tanod. Okay. Quiet na tayo ha. Napagbigyan ko na kayo. I love you guys. So, candidate number 5. Magtatanong na ako ng tanong sa'yo. Mahilig ka bang mag-aral? Mahilig ka bang kumain? Okay, since ang isang bata ay maraming hilig, maglaro, kumain, mag-cellphone, mag-TikTok, bilang isang 9 years old at grade 3 students, ano ang iyong kinahihiligan or ano yung pinakagusto mong libangan kapag wala kang ginagawa? Ano? Pag-aaral po. Pag-aaral. Bakit mas gusto mong mag-aral kaysa ang maglaro? Bakit? Para po maturuan po ako sa school ng mabuti saka po. Maging matalino po. Very good! Candidate number 5. Palakpakan naman po natin. Candidate number 5. Yan. Oo naman, kapag kinahiligan natin ang pag-aaral, hindi imposibleng maging matalino tayo. Katulad naman po ng ating dating SK chairman at ngayon naman ay barangay kagawad, isang matalinong dancer din ito. Kasi yung talino hindi nasusukat sa mga pang-asignatura lamang sa loob ng paaralan. Ngunit nasusukat ito sa iba't ibang intelihente or sa iba't ibang intelligence. Diba? May kinesthetics, at kung ano-ano pa. Kaya naman, tawagin natin ang ating susunod na kandidata. Tawagin ko si candidate number 6. Hi, candidate number 6. Lapit mo yung mic. Sige. Hello po. Okay, candidate number 6. Baka mahulog. Ilang taon na si candidate number 6? 9 po. 9 years old. Sino yung mama ni candidate number 6? Ayun po. Ay, si Livelihood. Friend ko siya sa Facebook. Si Livelihood SB. Tama ba? Oo, hello po, mother. Ang ganda-ganda. Bunso mo ito, mami? Classmate ko yung isang anak mo si Hazel. Oo, kasing ganda ni Hazel nung college days kami. Anyway, candidate number 6. Mahilig ka ba sa mga tanim ng mama mo? May mga tanim ba si mama? Opo. Ano yung mga tanim ni mama? Mga okra po. Mga vegetables. Pero yung okra, meron din siyang mga flowers, di ba? Kapag bumubunga na yung mga vegetables, yung mga gulay. Opo. Okay, tatanungin kita patungkol sa halaman. Ano yung paborito mong bulaklak na nakikita? At bakit? Ano yung pinaka-paborito mong bulaklak? Bakit? Sampagita po Wow. kasi ito ay magandang amuyin at maganda pa. Wow, very good!
Bilang isang 8 years old, ang sagot niya, ang paborito niya daw pong bulaklak ay sampagita dahil ito raw ay mabango at magandang bulaklak. Very good. Candidate number 6. Thank you so much. Maaari ka nang magpunta dun sa baba. Yan. Pero parang may kasing talino. Si candidate number 6, yung mama niya, si Livelihood SB. Palakpakan daw po natin si Livelihood SB. Yeah. Okay. Next, may we call on? Tawagin ko ang ating next candidate number 8. Hi, candidate number 8. Hi po. Okay. Asan yung mga kasama ni number 8? Nasaan kayo? Palakpakan naman. Yan. Mga behave lang sila, no? Oo. Siya yung photographer natin, kaya ayusin mo dyan. Dapat... palakpakan daw po kasi i-upload na yung picture mamaya. Mamaya agad. Di ba na-pressure ka? Okay, what is your name, candidate number 8? Kami po, Jasmine. Ilang taon na si Jasmine? 10 years old. Wow, 10 years old. Very young, pero very tall. Ano ang tall ni Jasmine, di ba? Sa 10 years old na edad, ang tall niya at ang beautiful niya. So, Jasmine, saan ka po nag-aaral? Sa Central 1 po. Sa Central 1. So, sa Central 1, di ba marami doong mga ginagamit na sa school na wala sa ibang school? Like, meron na doon mga televisions, no? Na ginagamit as a medium of learning. Di ba? Saka mga matatalino doon, no? Oo, di tulad ko, hindi ako matalino. Pero magaling akong makisama sa tao. Ganun ka rin ba? Oo, matalino at magaling makisama sa tao. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, tungkol din sa kinahihiligan mo. Di ba maraming mga TV sa school? Okay, since merong TV sa school, ano yung paborito mo na panoorin sa telebisyon? Ano yung paborito mong panoorin palagi at bakit? Para kung Filipino subject. Filipino subject. Mas gusto mo yung panooring mga about sa Filipino subjects? Bakit mo gustong panoorin yung mga patungkol sa Filipino subjects? Kasi po yung mga ibang salita dapat alam mo. Dahil yung mga ibang salita, kailangan nating... Wow, very good. Thank you so much. Candidate number 9. Ang pinaka-paborito daw niyang puntahan na lugar kasama ang pamilya ay ang Basilica upang sama-sama silang magsimba ng kanyang pamilya. Wow, very good naman. Okay, candidate number 10. Palakpakan naman tayo for candidate number 10. Ay, madami. Okay, candidate number 10. What is your name? Zania por Matos. Wow, very beauty queen, very in character. Okay, candidate number 10, ilang taon ka na? 9 years old. 9 years old. Okay, candidate number 10, saan ka nag-aaral? Naga Central School 2. Okay, dahil sa Naga Central School 2 ka nag-aaral, anong grade ka na? Grade 3 SSESC. Wow! Wala na akong tanong. Goodbye! Ang galing-galing mo, pakis nga. Okay, candidate number 10, ang galing mo ha. Dito sa tanong na ito, dapat mas galingan mo, di ba? Dahil dito, matitingnan na kung mananalo ka, dahil ginalingan mo. Alam mo, kailangan mong dito talaga galingan para makuha mo talaga yung titulo ng Little Miss BCPC 2024. Okay, ready ka na ba? Po. Gusto ko yung energy kanina. Opo. Sige, bago mo sagutin, mag-hi ka muna sa lahat ng fans mo ngayon. Hello everyone. Good evening. Okay, ready na siya. Na-break na yung kaba niya. So, ito ang tanong sa iyo, candidate number 10. Bilang isang batang Pilipino, ano ang paborito mong laro?
Uulitin ko. Ano ang paboritong laro ni candidate number 10? Tumbang preso po at tagu-taguan. Bakit tumbang preso at tagu-taguan? Kasi po ito po yung linalaro ng mga pinsan ko at ako po. Wow, very good. May karagdagan ka pa ba? Wala na po. Maraming salamat, candidate number 10. Palakpakan naman po natin, candidate number 10. Oo, dapat bilang isang batang Pilipino, dapat ang nilalaro natin ay yung mga larong Pilipino. Kaya nga, sa Children's Day at Children's Month,